Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Chronicles chapter 35 verse 1 to 4. Ang pagdiriwang ng Paskwa sa panahon ni Haring Josias. Inutos ni Josias na ang Paskwa ni Yahweh ay ipagdiwang sa Jerusalem noong 14 na araw ng unang buwan. Kaya't pinatay nila ang mga korderong Paskwa. Ibinalik niya ang mga pari sa kanilang tungkulin at pinagbili ng pagbutihin ang paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. Sinabi naman niya sa mga Levita na mga tagapagturo sa mga Israelita at matatapat kay Yahweh, dalhin ninyo ang kaba ng tipan sa templong ipinagawa ni Solomon na anak ni David. Hindi na ninyo ito papansinin ngayon, panahon upang paglingkuran ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at ang bayang Israel. Ayusin ninyo ang inyong mga pangkat na manunungkulan ayon sa kanilang sambahayan patay sa mga tagubili ni Haring David at ng anak niyang si Solomon. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 35, talata 5 hanggang 8. Pagbukod-bukurin ninyo sa bulwagan ng templo ang inyong mga kababayan hindi Levita ayon din sa sambahayan. Bawat pangkat ay pasasamahan ninyo ng isang pangkat ng mga Levita. Patayin ninyo ang korderong pampaskwa, linisin ninyo ang inyong mga sarili ay sa kautusan, at ihanda ang mga handog upang magampanan ng inyong mga kababayan ang ayon sa mga bilin ni Yahuwah sa pamamagitan ni Moses. Nagbigay si Osias ng 30,000 kordero at mga batang kambing bilang handog na susunugin, bukod pa sa 3,000 torong paghandog para pagsalusaluhan. Ang mga pinuno sa ilalim niya ay buong puso rin nagkaloob ng handog para sa bayan, sa mga pari at sa mga Levita. Ang mga punong katiwala naman sa templo na sina Hilkias, Sakarayas at Jehiel ay nagbigay ng 2,000 at 600 tupa para sa mga pari at 300 toro bilang handog pampaskwa. Purihin po ang Amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pumbabasahin ngayon ay mula sa libro na ikalawang kronika chapter 35 verses 9 to 12. Ang mga pinuno ng mga Levita na si Conanias, ang kanyang mga kapatid na sina Semayas at Natanel, si Hashabias, Jeiel, at Jozabad ay nagbigay sa kapwa nila Levita ng 5,000 tupa at kambing at 500 baka bilang handog sa pista. Nang handa na ang lahat para sa pista, pumuesto ang mga pari at mga Levita sa templo ayon sa gawain ng kani-kanilang grupo. Dahil sa utos ng hari, kinatay ng mga Levita ang mga tupat kambing at ibinigay ang dugo sa mga pari. Iwinisik ito ng mga pari sa altar habang binabalatan ng mga Levita ang mga hayop. Pagkatapos, ipinamahagi nila sa mga tao ayon sa grupo ng kanilang mga pamilya. Ang mga handog na sinunog upang ihandog sa Panginoon ayon sa nakasulat sa aklat ni Moises. Ganoon din ang ginawa nila sa mga baka. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 35, verse 13 to 15. At nilitsyon nila ang mga hayop na pampista, ayon sa nakasulat sa kautusan, at inilaga ang banal na mga handog sa mga palayok, mga kaldero at mga kawali, at ipinamahagi agad nila sa mga tao. Pagkatapos nito, naghanda ang mga Levita ng pagkain para sa kanilang sarili at sa mga pari, dahil ang mga paring mula sa angkan ni Aaron ay abala sa pag-aalay ng mga handog na sinunog at ng mga taba ng hayop hanggang magtakip silim. Ang mga musikero na mula sa angkan ni Asaph ay naroon sa kanilang pwesto, ayon sa tuntunin na ibinigay ni David, Asaph, Heman at Jeduthun na propeta ng hari. Ang mga tagapagbantay ng bawat pintuan ay hindi na umalis sa kinalalagyan nila dahil ang kapwa nila Levita ang siyang naghanda ng kanilang pagkain.
Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Chronicles chapter 35 verse 16 to 19. Ang lahat ay ginawa ayon sa tagubilin ni Haring Josias. Ang pagpupuri kay Yahweh, ang pagdiriwang ng Paskwa at ang paghahandog. 7 araw na pinagdiwang ng mga Israelita ang Paskwa at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Mula noong panahon ni Propeta Samuel, wala pang ganitong pagdiriwang ng Paskwa na naganap sa Israel. Wala rin ibang hari sa Israel na nakagawa ng ginawang ito ni Haring Josias. Siya lamang ang nakapagtipon ng lahat ng pari, Levita at ng mga taga-Juda at taga-Israel kasama ang mga taga-Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskwa. Naganap ito noong 18 taon ng kanyang paghahari. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Hello po, good afternoon. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 35 verses 20 to 23. Ang buod ng kasaysayan ni Haring Josias. Nang maisaayos na ni Josias ang lahat ng nauukol sa templo, sinalakay ni Haring Neco ng Ehipto ang Karkemis sa may ilog Euphrates. Hindi ito nagustuhan ni Josias kaya't hinarap niya ito. Dahil dito, nagpadala ng sugo si Neco at sinabi, "Wala tayong dapat pag-awayan. Mahal na hari ng Juda, hindi ikaw ang pinuntahan ko rito kundi ang aking mga kaaway. Sinabi sa akin ng Diyos na tapusin ko agad ito. Kakampi ko ang Diyos kaya't huwag mo na akong hadlangan kung ayaw mong puksain ka niya." Ngunit hindi nagbago ng isip si Josias. Ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Neco. Nagbalat kayo siya at pumunta sa labanan sa kapatagan ng Megiddo. Sa kainitan ng labanan ay tinamaan si Haring Josias ng palaso at malubhang nasugatan. Kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ilayo na siya roon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon, no? Na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo makapagbasa ng Biblia at tayo nga po ay nasa 2 Chronicles chapter 35 verse 24 to 27. So sabi po dito, kaya kinuha nila siya sa kanyang karwahe at dinala sa Jerusalem. Namatay siya roon at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya. Nagluksa para sa kanya ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem. Gumawa si Jeremias ng mga awit ng pagluluksa para kay Josiah. At hanggang ngayon, inaawit ito ng mga awit sa pag-aalala sa kanya. Ang mga awit ng pagluluksa ay palaging inaawit sa Israel at nakasulat sa aklat ng mga pagluluksa. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Josiah mula sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasulatan ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Nakasulat din dito ang tungkol sa pagmamahal ni Josiah sa Panginoon ay pinakita niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. So dito makikita po natin, no, na hindi po sana mangyayari ang bagay na ito kung naniwala siya, no, doon sa sinabi ni Nico, no, na siya ay inatasan ng Panginoon na bilisan yung paglusob sapagkat sasamahan siya. So dito sinabihan na siya ni Nico na huwag na siyang kalabanin, no, pero si Josiah ay nagpatuloy doon sa kanyang ginagawa. Kaya po siya ay nangyari po ito sa kanyang buhay. So dito po natin makikita na talagang may mga paalala na subalit nandun pa rin yung kanyang pagpupursige. Ginawa pa nga niya, nagbalat kayo siya, pero dito makikita po natin na si Josiah, no, ay tinamaan, no, nasugatan po siya doon sa labanan. Kaya nangyari, dahil malubha yung kanyang sugat,
ay nakauwi pa rin naman po siya sa Jerusalem, pero doon na po siya namatay. So dito po natin makikita na yung babala, no? Na may mga bagay na babala na dumarating talaga sa buhay ng bawat isa. At kailangan itong pahalagahan, no? Kung lalong higit, kung ito ay galing sa Panginoon, ay hindi po dapat tayo magpatuloy doon sa mga nais natin. Bagkos, lagi nating titingnan kung ang atas-utos ba ay galing sa Panginoon, ay dapat po natin itong tupdin, no? So, purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.